Alarming in the sense, ma'am, na tumataas po siya at one of the challenges po talaga na mention na natin before, ang hirap po talagang i-trace nitong mga ito kasi we are facing nameless and faceless criminals. Tumaas ang kaso ng hijack profile scam sa bansa na ikinaalarma ng Philippine National Police. Sa datos ng PNP Anti-Cybercrime Group, sa nakalipas na 4 na buwan, umabot sa 178 na kaso nito ang kanilang naitala. Sa naturang bilang, 89 ang nangyari nito lamang Pebrero. Kaya naman ang PNP nagpaalala sa publiko na huwag mag-share ng personal information online upang hindi mabiktima ng hijack profile scam o identity theft. Kapag nasa public din po tayo, kung kayang wag po tayong mag-transact magsagawa po ng financial transaction using po yung mga open wifi, baka po yan po ang maging dahilan para ma-hack po yung ating mga respective accounts po. Ang hijack profile scam ay ang paggamit ng profile ng ibang tao at panghihingi ng pera sa mga contacts o kaibigan nito. Gumagamit din aniya ng iba't ibang estilong scammers upang ma-access ang profile ng bibiktimahin nito. Gaya aniya ng phishing, hacking at social engineering techniques na labag sa Section 4 na Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Sana po ay maging aware yung mga kababayan natin dito sa tinatawag pong hijack profile scam. Ang ibig sabihin po nito yung ay unauthorized access po doon po sa inyong mga social media accounts po. Na-hack po yan by phishing or unauthorized access po doon sa inyong mga accounts po. At once ma-hijack po nila, kaya tinawag po yan hijack profile scam. Once ma-hijack na po o manakaw na po inyong account, ay nandoon po kasi lahat ng inyong mga friends, nandoon po yung inyong mga kakilala. Ang normally, ang nangyayari po dyan ay sasabihin na may mga kailangan po nang nire-request po ng financial assistance na nasa ospital ang kapatid ko, nasa ospital ang asawa ko, baka po pwedeng padalhan mo naman ako sa GCash ko. Para maiwasang mabiktima ng hijack profile scam, ipinaalala ni Colonel Fajardo na importanteng gumamit ng strong at kakaibang password sa mga online accounts. Mag-ingat din sa pag-click ng mga links o pag-download ng mga attachments mula sa mga hindi kilalang sources. Dapat din aniyang regular na i-monitor ang online accounts laban sa mga suspicious activity. Huwag po tayong gumamit ng birthday natin, birthday ng asawa natin, yung mga important dates sa buhay po natin kasi madaling matrace po yan. Kasi doon sa mga accounts natin, pagka sinearch po tayo, binakaus po tayo, nandun yung mga birthdays natin. In fact, di ba, sa mga groups natin, nagpa-pop up yung mga birthdays natin. Minsan, yun lang po yung kailangan sa isang transaction at nakuha na po kaagad. Sakali aniyang na-hack ang inyong account, agad itong i-report sa platform o service provider. Mag-report din sa mga otoridad para maiwasan ang posibleng legal liabilities sakaling gamitin ng scammer sa panluloko ang inyong account. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.